12 anyos noon nang magkaroon ng social media account si Zarina. Pero sa panahon ngayon, pakiramdam niya na hindi na rin ligtas para sa mga kabataan ang social media. Minsan yung teenagers din po is super danger kasi ang social media minsan hindi nila nagagamit ng tama. So, I think minsan hindi siya safe talaga. Katunayan, mayroon itong mga natatanggap na friend request pero hindi niya ito pinapansin. Kaya naman hanggat maaari, maingat na ito sa mga pinopost online. Ganito rin ang estudyanteng si Zian. Madalas naman niyang makita sa social media ang mga scams at mga bogus na account. Pag nag-scroll ka online sa mga social media platforms, meron yung mga accounts na halatang dummy or mga bots, ganun. And then, minsan syempre may nag-add friend na hindi mo kilala and all. Pero I think nade-determine naman po kung ano yung totoo and hindi. Ang mga tulad nila Zarina at Zian ay ilan lamang sa mga nais protektahan ng pamahalang lungsod ng Baguio at ng Baguio City Justice Zone mula sa mga naglipa ng mga scams at pang-aabuso online. Katunayan sa report ng United Nations Children's Fund noong 2021, 2 milyong kabataang Pilipino ang nakakaranas ng pang-aabuso online. Mainly, they focuses on exploitation of children, minors na ginagamit yung mga sexual activities na binibigay sa mga foreign nationals. Also, rampant din ngayon yung mga scams through our GCash and other online platforms. In most cases, they create accounts that are portraying na they are also of the same age of that person na kung sino yung target nila or yung victim. So, yes, gumagamit sila ng dummy accounts, gumagamit sila ng pictures ng iba. Kaya sa paggunita ng Safer Internet Day ngayong araw, February 27, isang forum ang inilunsad ng City Social Welfare and Development Office at ng Baguio City Justice Zone. So lahat na ng mga bata is involved sa internet, mga ganon. And of course, we know for a fact na sila yung at risk when it comes sa mga violations online. So isa ito sa mga activities natin ngayon na gusto nating i-address. Our main focus really is prevention, crime prevention, especially to those who are vulnerable. These are our children. Dito tinuruan ang mga mag-aaral tungkol sa Data Privacy Act, paglaban sa fake news at pagprotekta sa mga personal na impormasyon at kaalaman tungkol sa copyright. Ang mga ito, mahalagang kaalaman na makakatulong sa pagprotekta sa karapatang pantao. Hindi lahat ng information na pwede nating i-upload, i-upload natin for the sake of just showing it because it might affect our security. Payo nila sa publiko na maging mapanuri at hindi lahat ng nakikita sa internet ay legit. Charles Nicolimon, RNG News.